Mga kabasketball, dalawang malaking pangalan ang pag-uusapan natin ngayon na parehong may connection sa Barangay Ginebra. Una, si Joshua Munzon na muling napag-uusapan pagdating sa possible movement sa PBA. At pangalawa, si Kimani Ladi, isang 6'8" forward na pasok sa listahan ng mga top prospects para sa darating na PBA draft. At kung pagsasamahin natin ang dalawang pangalan na ito, makikita natin na may dalawang magkaibang paraan kung paano pwedeng palakasin ng Ginebra ang kanilang lineup. Isa sa pamamagitan ng isang proven PBA player tulad ni Joshua Munzon at isa naman sa pamamagitan ng isang young player na may size at offensive skills tulad ni Kimani Ladi. Kaya himayin natin kung bakit interesante ang dalawang pangalan na ito. Unahin natin si Joshua Munzon. Matapos makancel ang trade deal sana na magdadala kay Joshua Munzon sa katropa, mas naging interesting ulit ang sitwasyon ng dating top pick. At dito pumapasok ang Barangay Ginebra. Si Munzon ay hindi na kailangang ipakilala pagdating sa PBA. Isa siyang wing player na kayang gumawa ng points, kayang umatake sa bola, at may ability na magbigay ng dagdag na scoring sa perimeter. Makikita rin sa naging laro niya sa Titan Ultra kung gaano siya kaimportanteng offensive player. Sa Commissioner's Cup, nag-average siya ng 16.5 points, 5.9 rebounds at 4.1 assists per game para sa Titan Ultra. At isa pa sa malaking strength niya ay ang kanyang depensa. Sa parehong conference, si Munzon ang nanguna sa steals category ng buong PBA na may 2.92 steals per game. Ibig sabihin, hindi lang siya player na naghihintay sa 3-point line para kumuha ng tira. Kaya niyang mag-pressure sa depensa, kumuha ng bola, tumakbo sa transition at gumawa ng points. At ito ang klase ng skill set na pwedeng maging valuable sa Ginebra. Kung mapunta siya sa Ginebra, hindi naman kailangang siya agad ang maging main scorer ng team. Mas magiging interesting ang role niya bilang isang additional offensive threat. May shooting, may size para sa wing position at kaya niyang gumawa ng sariling tira kapag kailangan. At dahil sanay na rin siya sa PBA, hindi na kailangan ng mahabang adjustment period pagdating sa physicality at bilis ng laro. Kaya kung magiging Ginebra player si Munzon, malaking dagdag siya sa kanilang wing rotation. Hindi lang dahil sa scoring, kundi pati sa depensa at sa ability niyang gumawa ng play gamit ang bola. At kung pag-uusapan ng edad at experience, nasa magandang stage pa rin si Munzon para maging importanteng player sa isang contender. Ngayon naman, punta tayo sa isa pang malaking pangalan na connected sa Ginebra, si Kimani Ladi. Sa darating na PBA draft, hawak ng Ginebra ang first round pick mula sa Terra Firma. Kaya nasa magandang posisyon sila para makakuha ng isang top pick. At dahil dito, kahit nasa first, second o third overall ang magiging selection, jackpot pa rin ang posisyon ng Ginebra dahil makakakuha sila ng isa sa mga top talents ng draft class. Isa sa mga pangalan na mataas ang tingin sa ngayon ay si Kimani Ladi. Si Ladi ay 6'8", isang forward na kayang maglaro sa loob at labas. At ito mismo ang pinaka-interesante sa kanya. Hindi siya yung typical na malaking player na kailangan laging nasa ilalim para makakuha ng bola. Kaya niyang humarap sa defender, umatake mula sa perimeter at gumawa ng sariling tira. Sa UAAP Season 88, nag-average siya ng 15.9 points per game na naging 5th best scoring average sa liga. May shooting din kaya hindi madaling pabayaan sa labas. Kapag mas maliit ang bantay sa kanya, pwede niyang gamitin ang height niya para umatake. Kapag naman malaking player ang humarap, may ability siyang ilabas ang bola at gamitin ang dribble para makakuha ng magandang posisyon. At yan ang dahilan kung bakit interesante ang fit niya sa Ginebra. Ang 6'8" size niya ay malaking bagay agad. Pero mas mahalaga, hindi lang size ang dala niya. May offensive game siya na pwedeng i-develop past PBA. May shooting, may face-up game, may straight line drive at kaya rin niyang tapusin ang play malapit sa basket. Sa transition, pwede rin siyang tumakbo kasama ng mga guards at wings. At dahil 6'8" siya, may advantage siya sa pagkuha ng bola pagkatapos ng mintis, lalo na kapag ginagamit niya ang size niya para makuha ang posisyon. Para sa Ginebra, magandang option si Ladi dahil hindi lang siya para sa present.
Player din siya na pwedeng maging part ng future ng team. Kung makuha siya ng mataas sa draft, pwedeng gamitin ang size at scoring niya habang unti-unti siyang nag-a-adjust sa PBA. At dahil versatile ang laro niya, hindi siya limited sa isang role lang. Pwede siyang maging floor spacer, pwede siyang umatake mula sa labas. Pwede rin siyang gamitin sa loob kapag may smaller defender na nakabantay sa kanya. At sa modern basketball ngayon, malaking bagay ang ganitong klaseng forward. Kung titignan natin si Joshua Munzon at Kimani Laddy, magkaiba ang kanilang sitwasyon pero parehong may malaking value. Si Munzon ay proven na sa PBA. Alam na natin kung ano ang kaya niyang gawin: scoring, defense, rebounding, transition at paggawa ng play. Si Laddy naman ay isang young 6'8" forward na may combination ng size at offensive skills. Kaya kung ang goal ay dagdagan ng talent ng Ginebra, parehong may sense ang dalawang pangalan. Si Munzon ang mas immediate, si Laddy naman ang mas long-term. At kung sakaling pagsabayin pa ang ganitong klase ng addition sa isang lineup, mas lalaki ang options ng Ginebra pagdating sa wing at forward positions. Pero ang pinaka-interesting dito ay ang draft position ng Ginebra. Dahil hawak nila ang isang napakataas na first-round pick, may pagkakataon silang makakuha ng player na magiging malaking part ng future ng team. At si Kimani Laddy, dahil sa kanyang 6'8" frame at offensive versatility, ay talagang isang pangalan na madaling makita sa ganitong discussion. Hindi lang siya malaking player. May shooting, may galaw, may ability na humawak ng bola at kaya niyang umatake. Kaya kung ang Ginebra ay naghahanap ng forward na pwedeng i-develop at gamitin sa iba't ibang role, swak ang skillset ni Laddy sa ganitong direksyon. Samantala, kung ang pag-uusapan naman ay isang player na ready na agad para sa PBA rotation, nandyan si Joshua Munzon. At dahil napatunayan na niya ang kanyang scoring at defensive impact, malinaw kung bakit valuable ang ganitong klase ng player. Kaya ngayon, dalawang pangalan ang dapat bantayan pagdating sa future moves ng Ginebra. Joshua Munzon, isang proven PBA wing na may scoring at defensive impact. At Kimani Laddy, isang 6'8" forward na may shooting, ball handling at scoring ability na pwedeng maging malaking bahagi ng future ng Ginebra. Magkaiba ang kanilang role pero pareho silang may isang bagay na kailangan ng isang contender, dagdag na talent at dagdag na options sa lineup. At dahil mataas ang draft pick ng Ginebra para sa darating na PBA draft, mas interesting ngayon ang magiging direksyon ng team. Kung si Laddy ang mapunta sa Ginebra, makakakuha sila ng malaking forward na may modern offensive game. At kung si Munzon naman ang mapunta sa Ginebra, makakakuha sila ng isang player na may PBA experience at kaya nang mag-produce sa dalawang side ng court. Kaya para sa mga fans ng Ginebra, mukhang magiging interesting ang mga susunod na galaw ng team. At syempre, kung gusto ninyo ng ganitong PBA updates at player breakdowns, siguradong marami pa ang tayong pag-uusapan habang papalapit ang next PBA draft.